Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic. Ano yung mga katangian mo na kinaiinggitan nila sa'yo? So pinili mo si The Star. So si The Star na card, sasalamin siya na isa kang tao na kilala. Or papunta ka doon. Papunta ka sa direksyon na yon. Kung pangarap mo makilala, magkaroon ng pangalan, maging popular, then mataas siya sa energy mo. Yan na yung mga katangian mo na napapansin nila sa'yo. So meron kang malakas na presensya. Kahit dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon, nakakagawa ka pa rin ng paraan para maayos mo yung nangyayari. Hindi ko nakikita ka nila as meron kang kakayanan na protektahan yung mga mahal mo sa buhay. Na magkakayahan ka na ibigay sa kanila yung pangangailangan nila na hindi ka dumedepende sa ibang tao. Ikaw basta bumabaksak sa gitna na may hirap na pagsubok. So meron kang matapang na energy. So pag pinag-usapan ka nila, bubulungan lang sila. Kapag hindi na kita. Pinaka-possible na question nila. Sa dami ng pinagdaanan ni Group 1, bakit parang hindi pa siya bumibigay? Tingin ko lang malakas ang loob mo, malakas ang pangangatawan mo, and pakiramdam ng mga tao, hindi ka pinanghihinaan ng loob kahit ang dami nangyayari mahirap sa paligid mo. Tingin ko din isa kang matalino na person. Meron kang kakayahan na makita talaga kung ano yung intention ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka madaling ma-manipulate, hindi ka madaling mauto, maka-sharp mind. Ano kagabi? Segue lang tayo Kagabi may napanood akong movie. Ang naalala kong title niya, The Martian. May story niya kasi, astronaut, naiwan siya sa Mars. And then naiwan siya sa Mars, kailangan niya mag-survive. So imagine mo lang yung movie na yun. Yun yung pinaka-metaphor kung paano ko siya nakikita. Naiwan siya doon sa Mars and then kailangan niya mag-survive. So nagtanim siya doon ng patatas. So ginawa niya ng paraan para maparami niya yung pagkain niya. So parang ganun ka nakikita ng mga tao na nagamit mo yung meron ka para makasurvive ka. Malakas ang survival instinct mo. So doon sa movie, nakagawa siya ng paraan para magkaroon siya ng makakain. Mag-isa lang siya doon. And nakagawa din siyang paraan para makapag-communicate sa NASA. So, isang sign na matalino siya. And mag-isa lang siya. So, lahat na nangyayari, walang tumutulong sa kanya. So, imagine mo yung energy na yon na mag-isa lang siya, naiwan siya sa isang lugar na hindi kaaya-aya. Hindi maganda yung kapaligiran, harsh environment. Pero, nakagawa siyang paraan para mag-survive. Meron siya makain, maprotektahan niya yung sarili niya. And nakagawa din siya ng paraan para makausap niya yung mga tao sa planet Earth. Para matulungan siya na makaalis doon. Kung i-connect lang natin yung energy sa movie na yon, tingin ko ganun nangyari sa energy mo. Nakita ka ng mga tao na kaya mo mag-survive kahit mahirap ang sitwasyon. And posibleng nakita ka nilang dumaan sa mahirap na sitwasyon. Nakita ka talaga nilang nadapa or bumaksak and then bumangon. And then ginamit mo yung tanino na meron ka. Mabilis kang matuto. And kung gugustuhin mong aralin ng isang bagay, talagang makukuha mo siya. So kahit boss mo, kahit yung mga tao na mas mataas ang katayuan sa buhay, medyo bumibilib sila sa taninong taglay mo. Para sa movie na yon, may part doon nagko-communicate sila gamit ang isang system. So mahirap siya kasi i-decode mo yung sinasabi para lang maintindihan mo yung message. Yun din yung personality mo. May sinesend ka message na hindi nila maintindihan. Like ano ba yung gusto mong sabihin? Tingin ko kasi meron kang duality. Pag nakita ko yung lover's card, nakita ko siya sa Gemini energy, duality. So may side sa'yo na nandun talaga. Like, out in the world. Nandun talaga. May side sa'yo na sociable, may side sa'yo na magaling makipag-usap sa tao, may side sa'yo na mabilis makapagkaibigan,
Pero may side sa'yo na nag-hold back. May side sa'yo na you keep to yourself talaga. Yung very private na person. Yung akin lang to, hindi ko to share sa inyo. So, tingin ko, pinag-usapan ka nila kasi wala sila masyadong alam talaga sa private life mo. Like, may partner ka ba? Or kung alam na nila may partner ka, hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa connection mo. Hindi sila aware, hindi nila intindihan kung ano yung mga ginagawa mo behind the scene. Ilang oras ka natutulog, ang pinakain, ano yung pinatake mo. Yung iba sa inyo, like, kasi mo naisip mo ng mga tao, gumagamit ka ba ng mga supplements, may ininom ka ba energy drinks, or meron ka bang ginagawa na nakakatulong sa'yo para manatiling malakas at matalas ang isip? Meron ka ba mga secret recipes, meron ka ba mga tinatago na nakakatulong sa'yo? Kung hindi ka yung tipo ng tao na mahilig magkwento, possible talaga marami silang tanong sa isip nila. And kapag nagkakaroon silang pagkakataon na magtumpok-tumpok, mag-gathering, magsama-sama, mag-union, mabagati na kita. Possible, napapag-usapan ka nila. May something lang na hindi nila naintindihan kung ano yung pinagkakaabalahan mo. Kung ano pa yung mga hobbies mo, ano pa yung mga ginagawa mo. Like, ano ba talagang ginagawa mo sa oras na meron ka? Lalo na kung hindi ka naman laging nag-share, hindi ka laging nag-open up, or matipid ka lang sumagot. Tingin ko naniwala ka, silence is power. Yung balas yung alam nila, wala sila masyadong mapapag-usapan tungkol sa akin. Noon ako nagpo-promote ng movies. Pero pag pinanood mo yung The Martian, may mapapansin kang scene. Doon sa last na scene, nung nirescue na siya. Ganito yung nangyari Ilapit ko lang yung card. So yung team captain nila, yung pinaka-boss nila babae, hahawakan siya ng babae. Hindi siya nahawakan, lumampas siya. So paglampas niya, nahawakan niya yung kulay red na tali. Ayan. And then, paikot-ikot-ikot sila, hanggang na-entangled sila. And then, hanggang sa pinakadulo, sabi niya, I got him. Pag tinan mo yung mukha niya, makikita mo yung ganyan-ganyan yung mukha niya doon sa movie. And ganito din yung mukha ng babae. Yan. Ganyan. Kasi mo naniniwala ka na you don't belong here. Napili mo kasi the star. So, possible nag-resonate ka sa star seed. Hindi man alien. Hindi man. Kasi kung minsan naisip ng mga tao, may something supernatural sa energy mo na parang you don't belong here. Parang hindi ka from Earth. Meron kang kakaibang aura. Dahil na-channel ko yung movie The Martian. So sa ending na yun, na-save nila yung astronaut na naiwan sa Mars. So, and ang dahilan is yung red na tali na pumulupot sa kanya. So, parang ito. Yan. Tingin ko kasi may side sa'yo na gusto mo ng help galing sa ibang tao. Yes, or may side sa'yo na gusto mo munang tulungan ng sarili mo bago ka humingi ng tulong. Kasi meron kang craving sa human connection. Kasi sa movie na yun, ang tagal niyang natrap doon Possibility, ganun din nangyari sa'yo. Yung parang kang alone. Hindi ka lang nagre-relate sa mga nangyari dito. Parang may feeling na hindi ako nagko-connect sa mga trip ng ibang tao. Iba yung trip ko, ibang-iba sa karamihan. So, feeling mo lang merong something weird sa'yo, may something nakakaiba sa personality mo na hindi mo may paliwanag na feeling mo, your home is out there. Feeling mo nag-iisa ka. Feeling na wala nakakaintindi sa'yo. Isang possibility din yan Bakit ka nila pinag-uusapan? Kasi alam nila na may something na very weird na cute na pagka-weird sa'yo. May something lang possible very attractive sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo, feeling mga tao, madali mo lang siya nagagawa. Effortless. Parang wala masyadong pagod. Wala masyadong effort na nilagay doon. Yung tipong, parang easy lang sa'yo. Think ko, meron sa inyo, ang pinaka kinanggitan nila sa'yo is, meron ka na patunayan. Na-prove mo yung sarili mo talaga. Kung ano yung nasabi mo noon or sinabi mo noon,
nagawa mo, inapakita mo sa kanila, posible siya. Sa paningin ng ibang tao, mahirap yan, hindi pwede, hindi mangyayari. Hindi yan magagawa ng paraan. Pero, naipakita mo na hindi, may solusyon sa mga problema. Magaling ka mag-solve ng problem. Doon sa last scene sa movie, naging professor yung astronaut. Nagtuturo siya sa mga younger generation. Mga future astronauts. Ang sabi niya doon, ang tanda ko lang yung last part ng movie. Ang sabi niya doon na, yes, nag-survive daw siya sa isang planet dahil lima siya ng paraan na makapag-produce ng pagkain. Mga lang sinasabi niya, possible din mangyari yun sa inyo na mapunta kayo sa sitwasyon na gano'n, na harsh yung environment, malupit yung kapaligiran, and wala kayong magagawa. Tatanggapin nyo na lang ba na mahirap yung nangyayari? Accept nyo na lang ba yung kapalaran nyo na gano'n? Oo, gagawa kayo ng paraan. Nasabi niya, ang kailangan nyo lang gawin is solusyonan yung isang problema, and then solusyonan yung susunod na problema. And pag marami ka ng mga problemang na-solve, or nasolusyonan, then makakauwi ka na pabalik. Ganun yung nakikita ng mga tao sa'yo, na isunod mo isang problem, then nasolusyonan mo pa isang problema, and then may dumating na naman problem sa life mo, nasolusyonan mo na naman yun. Pag patuloy ka lang nagsusolve ng mga problema mo na nakangiti, na positive yung attitude, hindi mo tinatanggal yung enjoyment, hindi mo pinapakita sa mga tao na pag pinagbaksakan ka talaga ng problema, nanatili kang positibo, nakasmile, sa gitna ng mga problems sa pinagdadaanan mo. So, may side na naiintriga yung mga tao na paano ka nanatiling positibo sa kabila ng mahirap na pinagdadaanan mo. Paano ka nanatiling lakas ng loob kahit na ang hirap na nangyayari. Or paano ka nakakabangon sa mga mabibigat na pagsubok na pinagdaanan mo. Tingin ko lang meron something na malakas sa energy mo. Alam nila na kahit anong mangyari sa'yo, magbabounce pa ka. And pag nag-bounce pa ka, mas magiging malakas ka pa kesa sa una nilang nakita. Bigyan na kita ng sagot ko. Pero wala na ako add sa reading group 1. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal ka reading, message mo na ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic, anong mga katangian mo ang kinaiinggitan nila? Sa pinili mo, si The Hooded Man, mabilis mo nakukuha ang tiwala ng mga tao. So, mapapagkatiwalaan ka. Kung meron ka negosyo, pinag-usapan nila negosyo mo. Number 1 nilang pinag-uusapan itong ginagawa mo. Pwede itong negosyo mo, pwede itong something sa pinopost mo sa online, like mga content mo sa online, like meron kang charisma. Bottom of the deck, 3 of Cups, ito. Ayan. Yan. Ito na tsura niyan dito. Ganito. Ganyan. May sumama pa. Sumama sa Priestess. Pwede siya tingnan ganito. Yan. Ito tsura niya dito Pakita ko sa original design. So sa ibang design, ganito siya. Yan. Si ikaw to. Tingnan. Ikaw nandito. And then ito yung mga ballpen pa. Ayusin nga natin. Yung mga ginagamit ko sa reading ko ng mga pinatuturo ko. Hindi taga siya panturo. So ito, pinapanturo ko yan sa mga cards. Chopstick to. And then ito, nagagamit ko din yung sa panturo. Ito. Pero ito yung sa subscriber ko. Galing ibang bansa. Ilagay ito sa buhok, diba? Iikot mo yung buhok mo, tapos isusok-sok mo siya down. Ay, hindi niya kayang hair ko Ito, napaturo ko na lang. I-share ko lang. So, pag tingnan mo tong cards na to yan. So, ito yung mga taong nag-uusap-usap doon sa gilid. Kung dito ka sa kabilang set. Ganyan. So, possibility marami talagang tao na pinag-uusapan ka. And napipil mo yun sa intuition mo. Kasi maraming tarot readers na katulad ko ang nanonood ng video na to.
Kung let's say tarot ka reader ka, nanonood ka ng reading ng isa pang tarot reader, walang masama doon. Hindi ko lang maraming tarot readers na ang nanonood dito sa group na to. Ano iba sa inyo? Soulmate ka po. Sir Hermit to, sa isang pinag-uusapan nila, may something sa'yo at sa isa pang tao. Siguro sila na ni blank, ganon. Yung blank, lagyan mo na lang yung pangalan kung sino naisip mo. Lagay ko doon. So, tingin ko, very charismatic ka na person, lakas sa appeal mo, and irresistible ka din. Meron kang intimidating aura. Intimidating aura yung naiilang sa'yo yung kaharap mo. Sa mabuting person, sa kung tao mapapagkatiwalaan. So kung nagbebenta ka online, possible marami ka nagbebenta. Marami kang kayang bentahan, kaya mo magbenta kahit kanino. Kung nagnenegosyo ka, tingin ko kaya mo pagandahin yung negosyo mo. Lalo na kung vlogger ka or content creator ka. Tingin ko nakakatuwang panoorin yung mga videos mo. Itong card na to, yan. Something naman siya sa manifest. Nag-manifest mo yung gusto mo. So, possible, napapansin nila na madali mo na nakukuha yung gusto mo. Pag sinabi mo isang bagay, nangyayari siya. Hindi ko malakas ang intuition mo. Dahil nagpakita si High Priestess sa reading mo. So, very intuitive ka na person. May mga bagay ka na papansin na hindi obvious sa ibang tao, pero ikaw obvious sa'yo. Nahalata. May posibilidad na marami kang paraan na kaya mo tulungan sa sarili mo na hindi mo maipaliwanag sa kanila. May mga talento ka na kakaiba. Hindi ko kasi may talent ka. May kakaiba kang talento. Magaling ka dito. And hindi mo paliwanag paano mo talaga siya nagagawa. Hindi mo explain yung process kung paano mo siya ginagawa. Marami kang pinapakita na mamanghay mga tao. Hindi ko mahilig ka nga mag-share katulad ng ginawa ko sa video eh. Mahilig ka mag-share ng mga bagay na meron ka. Ng mga bagay na meron ka. Like example lang bagay na meron. Yung mga ganito, yan. Ito. Yan. Ano mo to? Pang BP. Pag ba, hindi mo lang po-promote pero tinan mo, Kaya guys, pag hindi kayo nag-like and subscribe, guilt trip pa ako. Pwede ko lang kayo. No pressure. I-check ko lang BP ko. Parang ganun, may ka mag-share na, uy, meron akong binigyan ganito, or iba sa inyo, may ka mag-share ng mga personal na gamit mo, like ganito. Yan, yan. Ito pa ba mo? Mamaya ko, ang dami ko na share dito. Diba? Pero napangiti lang kita. Hindi ko lang nahilig ka sa mga ganung bagay. And kung ano ba pinag-usapan nila sa'yo, possible yung mga bagay na sinishare mo, yung mga bagay na meron ka, yung mga nabili mo, yung mga tao na inggit sa gamit mo, na inggit sa'yo, na inggit sa kaya mong bilhin. May possibility lang. Pero bilang isang tao, think ko, masaya ka lang nagsishare ng mga tips, ng mga alam mo, ng mga bagay na binili mo. Pagdating na sa talent or skills mo, ito lang nahirapan kang magturo kasi natural ka. Natural sa'yo yung mga talento mo. Hindi siya inaral masyado. Hindi mga siya makaliwanag kung bakit magaling ka doon. Kaya mo siyang gawin nang wala masyadong effort. Madali lang siya sa'yo. Matas lang ang boundaries mo. Pero sa mga taong mahal mo, willing ka na makross nila yung boundaries. Okay lang sa'yo na minsan, hindi man sa masaktan ka ng mga taong mahal mo, pero mahabang pasensya mo sa mga taong mahal mo. Pintiis mo talaga. Kasi nga marami kang beses nagtiis na sa taong love mo. Maraming beses kang hindi nagsalita. Pintiis mo talaga yung masasakit na nangyayari. Dahil ayaw mo lang makasakit. Kung ayaw mo makasakit, ayaw mo maka-offend, kahit nararamdaman mo, pati ibang tao, parang intentionally, sasaktan ako. Pero ikaw ayaw mo makasakit kung siya kang kasama. Hindi na maiwasan dahil maganda energy mo, positibo ka sa pananaw mo sa buhay, and matalino ka rin, may manners ka, kung galing ka makasama, na tao na nagkakaroon ng inggit, kakaroon din ng ines.
Hindi natin mag-replace lahat ng tao. Darating talaga sa punto na kahit ang bait mo sa kanila, hindi ka pa rin nila iniintindi or hindi ka pa rin nila binibigyan ng chance na mapalapit sa kanila. Overall, mas marami pa rin tao ang sa tingin ko nagiging close sa'yo. Tingin ko marami kang trabaho, mas maraming katrabaho ang natutuwa sa'yo. And then merong mga 3, 4, mga hanggang 5 mga tao na possible. Kahit wala ka namang ginagawa masama sa kanila, naiinis sila sa'yo. Kahit wala kang ginagawa masama. Dahil nainggit lang siya sa magandang pag-uugali mo, personality mo, and binabagi tayo. Nilabas mo yung tayong. Yung tayong ko color purple. Ayan na naman tayo. Napagpila kita. Hindi ko na magaganda yung gamit mo. Yung 9 of Wands sa sign na malakas ang loob mo. And kahit na anong bagyong dumating, anong problema dumating, mananatili kang positibo, mananatili kang masayahin na tao, mananatili kang puno-puno ng energy. And kahit umuulan, natutunan mo ng sumayaw sa ulan. You learn to dance in the rain. Pero wala na ako at sa reading, group number 2. Bigyan lang kita ng nakikita ko sa reading mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. O gusto mo ng personal ka reading, sama lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group, attorney. So back tayo sa topic. Ano ang mga katangian mo na kinaiinggitan nila? Pinili mo si Queen of Arrows. Si Queen of Swords to. The Swan. White Swan. Nakita ko si Queen of Swords. Ang dating niya sa akin, isa kang tao na prangka. Hindi ka takot. Sabihin ko ano yung iniisip mo. So talagang mataas ang posibilidad. Pinag-usapan ka lang. Hindi lang ng mga tao kakilala mo. Hindi lang ng mga tao na malapit sa'yo. Possible maraming tao. Kung pinag-usapan ka man nila, palihim, hindi mo alam, tinatago nila, or hindi mo talaga nakikita na nagtutumpok-tumpok sila. Possible, wala kang makitang ebidensya, pero nararamdaman mo na ikaw yung pinaka-topic nila. Napansin ko marami kang swords sa reading. Swords kasi is something sa mental health. So, kung naapektuhan ng mental health mo, like, punta ka sa reading, nagkaka-anxiety ka, nagkakaroon ka ng mental health na mga problema dahil sa nangyayari. Ang payo ko palagi, kung natitrigger ka sa mga messages, sa mga readings, ang payo ko, stop muna. Magbigay ka muna ng time sa sarili mo para makalma yung nervous system mo. Kasi pag yung nervous system natin natatakot, nahihirapan din tayong gumawa ng desisyon sa paningin ko. Hindi ko lang, pinag-usapan ka nila kasi pakiramdam nila meron kang tinatago. Or lagi kang parang masama yung loob or galat. Or parang may kaaway ka na hindi nila alam kung sino. Kung napapaaway ka palagi, kasi si Queen of Swords sa'yo na may nakakaaway ka. Kung may nakakaaway ka, possible sila yung nag-uusap tungkol sa'yo. Kasi linggit sa'yo, kasi kaya mo silang harapin kahit nag-iisa ka. At hindi mo kailangan ng kasama para ipagtanggulan sa sarili mo. Kaya mo ipagtanggulan sa sarili mo sa mga tao. Kahit magsama-sama pa sila. Like, magtumpok-tumpok pa sila doon. Or isang barangay sila, gano'n. Hindi ko malakas ang loob mo na lumaban. Mamasa niyo meron kang kakayanan. Like, meron kang pinasyon na kakayanan na tulungan ang sarili mo. So, meron kang kaperahan. Ay, lumating ka na sa punto na hindi ka takot.
Kahit pag-usapan ka nila, hindi ka takot. Iba sa inyo, pag feeling mo may ginagawa hindi maganda sa'yo, kinakompronta mo. And iba sa inyo, dumaan ka na talaga sa justice. So, may hindi nasabi sa'yo maganda yung isang tao, nireklamo mo na talaga. Napunta ka doon, nireklamo mo yung person. Think ko lang, nainggit sila sa tapang mo, sa lakas ng loob mo, sa diskarte mo, sa talino mo. Talino mo, ibang level ng talino yung mautak talaga, yung madiskarte. Nautakan mo talaga sila. Tahimik ka lang, hindi ka nagsasabi ng mga plano mo, pero napapansin nila, malapit-lapit ka na doon sa goal mo. Lalo na kung napakasipag mo na person. Isa to sa mga bagay na kinainggitan nila sa'yo na parang kayang magtrabaho ng napakarami. Kaya mo yung workload, yung dami ng trabaho na pag hindi ka bumibigay, hindi ka nahihirapan or paano mo nagagawa yung maraming trabaho na sabay-sabay or paano mo kinakaya lahat yun? Lalo na kung isa kang magulang, like meron kang anak. So, nanggit sa'yo na nagagawa mo yung sa trabaho mo and napapalaki mo din yung anak mo ng sabay na hindi nila nakikita nagreklamo ka, naggawa ka ng issue, tahimik mo lang nagagawa yung mga bagay-bagay. Lalo na kung marami kang anak. Nararamdaman ng mga tao na isa kang strong na magulang or parent. Kung single ka, then nararamdaman nila na pag naging magulang ka, possible, capable ka. Mas namin capable, kaya mong buhayin ng anak mo. Kaya mo siyang bigyan ng mga pangangailangan mo. Ang bago ko nga gawin to reading mo, chika ko lang. Napanood ko yung video ni Sir Manny. O Sir Manny Pacquiao, reporting for duty. Pwede na kita. Sa video, si Chinky, si Manny, and then, yung anak nila. Kasi mamasa tayo na. Naasikaso ng anak nila sa pag-stay sa dormitory. So, nakaka-inspire lang siya na makita yung mag-asawa, tutulungan nila yung anak nila. Eh, kumpleto, syempre, pag magulang mo, gano'n, di ba? Mas sabi mo na sa sarili mo, God, ang swerte ko. Kung may ganun ko mindset na, panika-anak ako, ibigay ko din yung best sa anak ko. Gagawa ko ng paraan sa abot ng aking makakaya. Kaya kung hindi mo maabot yung level na yun, kasi mamang naman, mayaman naman ng mga, hindi ko makabot ka pa rin sa status sa lipunan na kaya mo talagang pag-aralin yung anak mo, kaya mo tulungan ang anak mo, kaya mo bigyan ng suporta, kaya mong bumuhay ng tao. Hindi ko yun ang nakakaingit sa'yo. Hindi lang isang tao kaya mong buhayan. Kung pag-aaralan mo mabuti, kaya mong bumuhay ng maraming tao. Mahirap bumuhay ng maraming tao. Hindi ko lang. As a breadwinner pa rin naman ako ngayon. Pero iba kasi noon, mas marami noon nang nandun pa yung parents. Alam ko sa sarili ko, single ako, sobrang yaman ko, alam mo. Sobrang yaman ko. Alam ko sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko kung ano yung mga perang kinita ko. 20 plus years na nag-work, nagtrabaho ako. Pero wala akong panghihinayang sa mga ginastos ko. Kasi nasa isip ko, matulungan mo isang tao mabuhay, makakain. It makes me happy. Yes. Ganyan pakiramdam ko. Yung mga times na nakakaiyak, kaya maging breadwinner share akong story sa'yo bago natin pag-usapan yung card mo. Yung father ko na nag-passed away, doon sa journey niya ng pagpapagamot, at one point, naalala ko, kailangan niya magpa-CT scan. So, wala siyang card sa akin, wala siyang card sa ibang kapatid ko. Siya covered yung medical procedure. So, naalala ko yung bill doon is 15,000. So, naalala ko, 15,000. So, malapit na yung sweldo ko nun. Ano naman? Malapit na yung sweldo ko nun. So, nag-agilap yung magulang ko ng 15,000 cash para
makapagpa-CT scan. So ako, alam ko, may awareness ako sa sweldo ko, ilang days na lang. So nung paluwas ako ng Manila, bago ko sumpay ng bus, sabi ko sa isang kapatid ko, samahan mo ako, mag-withdraw tayo ng sweldo ko, over the counter. Sukta kami sa bangko, over the counter kami. So kinuha ko yung sweldo ko. Binigay ko yung buong 15,000 sa kapatid ko. 6 years ago yun. So binigay ko yung buong 15,000 sa kapatid ko. Or 16,000 binigay ko sa kapatid ko. So nalala ko. Itira ako ng 1,000 sa akin. 1,000, 2 linggo. 1,000 lang natira sa akin. Binayaran ko CT scan. Hindi ko na rin siya nakita na CT scan. Kasi pagkatapos withdraw, sumakay na akong bus. Tapos nagdadasal ako sa bus. Wala akong choice, Lord eh. Sasabi ko kay God, wala akong choice, Lord. Mahala kayo sa akin, God. 1,000 lang pera. 1,000 lang pera ko. Pumapasok ko sa opisina namin. Hindi makikita sa akin na naiyak ako, nalulungkot ako, Sa pinagdadaan ako, ayoko yung pasa sa ibang tao. Hanggat kaya ko, ayoko madamay sila sa pinagdadaanan ko. So kahit mabigat yung mga pinagdadaanan ko ng time na yon, kahit patong-patong yung mga problems ko ng time na yun, normal pa rin akong pumasok sa office. So naalala ko, hindi nga ako umabsent ng mga panahon na yun. Kahit na ganun nangyari sa father ko. Pumasok pa rin ako. Pinilit ko pa rin makapasok sa opisina. Ano ko yung story ko? Think ko ganun ka as a person. Kaya mo tumulong sa family. Kaya mo bigyan yung mga kapamilya mo nagkakasakit. Kaya mo ipagamot kung sino kailangan ipagamot. Ako as a person, kaya ako ginawa yun. Kasi nakita kong ginawa din yung magulang ko yun. Marami silang mga kamag-anak namin na tinulungan ng pagamot, pinaopera, mga pamangkin, pinakain, Technically, marami sila tulungan. Kahit sa heart ko, share ko na, kasi sa heart ko, naisip ko, ang dami tulungan ng parents ko, pero parang sila nakalimot, parang sila nakalimot sa nagawa ng magulang ko para sa kanila. Pero pinagpas sa Diyos ko na lang din. Niwala ako na sikat na lang ang magbabalik ng lahat ng paghihirap ko. So niya natataka kung bakit nandito ako. Kung bakit ganito. Hindi ko marami kang kayang tulungan. Or marami ka na rin talaga natulungan sa life mo. Kung galing ka sa kahirapan, umasenso ka sa buhay, possible, kasi sa pinag-uusapan nila na kaya ka matulungin. Kasi naranasan mong maghirap Dumaan ka sa paghihirap. Ikaw mismo nakaranas ng mahirap na katayuan sa buhay. Kaya nagbibigay ka. Yung cards mo nagpapakita dito na punong-puno ka ng pangarap kahit ng bata ka. Yun yung marami sa pangarap mo ng bata ka na enjoy mo na ngayon. Itsura niya may bata dito. So isa kang magulang, din ganun ka sa anak mo. Kung ano hindi mo naranasan noon, pinaparanas mo sa anak mo. Na-enjoy mo yung pagiging magulang. Kung single ka sa time na to, nakikita ka nila na nag-enjoy ka sa buhay mo. And wala kang care. Ito yung, wala akong pakialam kung nainggit kayo. Magta-travel ako. Papasyal ako doon. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Kasi kaya ko. Yung gano'n. Hindi ko may gano'n ka mentality na ipopost ko to. Hindi dahil gusto ko kayo maingat. Ipopost ko to kasi happy ako. Happy inner child ko. So marami sa mga pinopost mo, hindi dahil nang iinggit ka. Marami sa mga pinopost mo is masaya ka lang talaga kasi hindi alam ng mga tao na mahirap yung pinagdaanan mo noon. Ano na kung laki ka sa hirap na halos hindi kayo makakain. Gusto mo lang pasayahin ang sarili mo. Ako naman as a person, hindi ako laki sa hirap. Bigay ko lang. Hindi ako lumaki sa hirap. Pwede ko na sabihin, swerte ako. Swerte ako ng bata ako. Kami magkakapatid. Hindi ko alam ang pakiramdam ng isang mahirap na bata. Nung bata ako. Kasi hindi ko yung karanasan. Lagi sinasabi, iba-iba tayong karanasan. Kaya, kung ano man pinagdadaanan ko ngayon bilang
isang solo parent, ano mo yan, ina-accept ko kasi tingin ko mabait pa rin sa si God, eh. Binigyan niya ako ng magulang na maayos and di ako pinabayaan. Ang ganda nga ng childhood ko, eh. Kasi wala akong issues sa pera. So, nung bata ako, sa pakiramdam ko, maswerte pa rin ako kumpara sa maraming mga batang nakita ko nung maliit ako. Nakita ko agad ang kahirapan sa ibang tao. Hindi sa akin, sa ibang tao. So, bata pala ako, nagkaroon na ako ng compassion. Parang naawa na ako sa ibang mga tao na nahirapan, walang baon, hindi makakain, hindi makabili ng mga gusto nila, yung mga bagay na yan. Na ako, as a person ng bata, hindi ko yun naranasan. Kasi ako nabibigay ng magulang ko lahat ng pangangailangan ko and more pa. Nagka-problema lang kami sa, medyo tumagal na. Ano mo yun? Yun yung karanasan ko. Hindi ko lang ikaw. Mayroon ka something sa pera na pinag-uusapan nila. Something sa pagtulong sa mga taong nahihirapan. Siguro matulungin ka na person. Marami sa inyo, tumutulong ka ng palihim, tumutulong ka ng hindi mo pinopost. And alam ng mga tao yan. Tinan mo to. Namamalimos sila. Yan. Yan. May mga tao kasi malambot ang puso sa mga taong nahihirapan. Ano yun? Yung mga taong nasa lansangan. Kahit sasabi nila, huwag magbigyan. Ako, dahil bawal daw magbigay. Ano sasabi nila? Bawal magbigay. Sa naalala ko lang pero may mga vloggers ako nakikita nagbibigay ng pera. So ako, as a person, nang nag-work ako dito sa Manila, nakagawian ko na lang magbaon ng pagkain. Kaya ako lagi may tinapay sa bag, biscuit, chocolate, candy, mga bagay na. Kasi sa mindset ko, pag ako may nakitang bata na pulubi, bibigyan ko. Always yan. So, ganun ginagawa ko. Minsan, bumibili ako ng mga tsinelas sa pambata. Nasa bag ko. Ay, kung sa kanino kasi yung tsinelas, bibigay ko. Kasi lagi ako nakakasalubong ng gano'n. Bawat sulok may gano'n. May mga batang gano'n. So, ganun gagawin ko. Nakachampo ako ng isang bata na walang tsinelas, may dala akong tsinelas, inabot ko. Or kung sino man, wala akong takot sa mga sa mga gano'n. Bigay ko lang. Mabilis ako maawa kasi nisip ko, ang pakiramdam nila, mabala silang kasi tsinelas, wala silang damit, wala silang makain. So, ganun palagi ang mindset ko. Na, hanggat kaya magbigay, magbigay. Tumulong, tumulong. Nagyan lang kita sa paningin ko. Parang umiikot lang yung energy sa pag-usapan niya sa yung mga natulungan mo, yung mga taong tinutulungan mo, kung breadwinner ka, yung klase ng pamumuhay mo, kung gaano kabigat yung responsibilidad mo bilang breadwinner, kung marami kang mga natulungan, then papaisip sila paano ka nakakatulong sa napakaraming tao. Kung mayaman ka na person, then possible pinag-uusapan nila yung paano ka yumaman. Mas siya umiikot sa pagtulong, sa pera, and sa pagiging madiskarte mo na person. Hindi ko masipag ka na person. Takot ka talaga maghirap. Takot kang dumating sa point na wala kang makakain. So, dahil sa ganong sitwasyon na ayaw mo makita yung sarili mo nagugutom, ayaw mo rin makita yung mga mahal mo sa buhay magugutom, nakakagalaw ka, nakakadiskarte ka, nakakagawa ka ng paraan para magawa mo yung mga dapat mong gawin. Hindi ko matalino ka rin. Kasi hindi ka naman kikita ng pera kung di mo alam ang ginagawa mo. So, sa tingin ko, meron kang diskarte. Marunong kang dumiskarte sa buhay. Ginamit mo lahat ng meron ka. Talino meron ka. Magaling ka sa communication. Lalo na kung marunong ka iba't ibang languages, then advantage mo yon. Kung isa kang teacher, marunong kang magturo, isa kang educator, marunong kang mag-coach, mag-mentor.
Then, yan yung mga bagay na pinag-uusapan natin tungkol sa'yo. Magaling ka as a person. Tingnan na the best ka. Pero may mga tao na ayaw nila aminin sa harap mo yan. Kasi tatakot silang lumaki ulo mo. Like, yumabang ka. Iba sa inyo, possible, iniisip nila yumabang ka. Dahil sa kung anong natamasa mo ngayon. Kung nasan ka ngayon. Ngayon, ikaw nakakilala sa sarili mo. Kung pakiramdam mo, hindi ka naman nagbago. Hindi ka naman naging mayabang. Ikaw pa rin kung sino ka. Nagkaroon ka lang ng status, nagkaroon ka lang ng pera, nagkaroon ka lang ng kakayanan. Manindigan ka doon. Kasi ikaw pa rin naman ang nakakakilala sa sarili mo. Sabi ko nga, yung pera hindi naman siya masama. Depende siya sa gagamit. Gusto ko mabuting person din magandang magkaroon ka maraming pera. Mas marami kang matutulungan na tao. Pero wala na ako as sa reading. Bigyan kita na nakikita ko. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you, group number 3, for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste.